Noong unang panahon, may isang hari na mayroong 12 magagandang anak na babae. Lahat ng 12 prinsesa ay magkakasama sa iisang malaking silid. Buong pusong pinoprotektahan ng hari ang kanyang mga anak. At sa gabi ay hindi niya sila pinapayagan na lumabas. Ngunit tuwing umaga, may kakaiba sa kanilang paggising. Sira-sira ang mga sapatos ng mga prinsesa na para bang buong gabi silang sumayaw. Kaya araw-araw ay ibinibili ng hari ang kanyang mga anak ng bagong sapatos. Pero kinabukasan ay sira-sira na naman ang mga bagong sapatos. Hindi malutas ng hari o ng kanyang mga tauhan sa kastilyo ang misteryo ng sapatos. Paano ito mangyayari? Paano masisira ang bagong sapatos sa isang gabi lamang? Kamahalan, hindi rin namin maintindihan. Kaya nag-atas ang hari. Ang sinumang makalulutas ng misteryo ng sapatos ng mga prinsesa ay pahihintulutan kong pakasalan ang isa sa aking mga anak at magiging hari siya kapag pumanaw na ako. Ngunit mayroon lamang siyang 3 araw at 3 gabi upang malutas ito. Kung hindi, habang buhay siyang mabibilanggo. Dumating sa kastilyo ang mga kabataang lalaki sa kaharian at maging ang mga prinsipe mula sa ibang mga kaharian. Ilang araw nilang binantayan ang pintuan ng silid-tulugan ng 12 prinsesa. Ngunit walang sino man sa kanila ang nakalutas ng misteryo. Sa wakas, may isang binata na may mabuting puso na nais ding sumubok. Kaya naghanda siyang tumungo sa kastilyo. Habang daan, may nakasalubong siyang isang matandang babae na mukhang mahirap. Iho, gutom na gutom ako. Maaari ba ako makahingi ng isang pirasong tinapay? Ibinigay ng binata sa matandang ginang ang lahat ng baon niyang pagkain. Masaya ang matanda sapagkat ang ibang mga nakasalubong niya ay hindi nagbigay ng kahit ano. Alam ng matandang babae na ang isang ito ay naiiba. Kaya bilang kapalit, binigyan niya ang binata ng isang mahiwagang kapa. Ito ay mahiwagang kapa. Kapag isinuot mo ito, hindi ka makikita ni numan. Pagtungtong ng 12:00 ng gabi, isuot mo ang kapa at makakapasok ka sa silid ng mga prinsesa. Pero mag-iingat ka, huwag mong iinumin ang anumang ibibigay sa iyo ng mga prinsesa. Tinanggap ng binata ang mahiwagang kapa at nagtungo na sa kastilyo. Pagdating niya, sinabi niya na naroon siya upang lutasin ang misteryo ng mga sapatos. Sa unang araw, nagbabantay siya sa harap ng silid nang lumabas ang prinsesa na may dalang limonada. Baka nauuhaw ka, naghanda kami ng limonada para sa'yo. Inom ka muna. Nakalimutan ng binata ang babala ng matandang ginang at ininom niya ito. Di nagtagal ay inantok siya. Buong gabi siyang nakatulog sa silid na inihanda nila para sa kanya. Pagsapit ng umaga, napabalikwas ang binata. Naku, hindi ko nasuot ang mahiwagang kapa at hindi ako nakapasok sa silid nila. Sa ikalawang gabi, muling nagbantay ang binata sa harap ng silid ng mga prinsesa. Tulad ng nauna, isang prinsesa ang nag-abot sa kanya ng inumin. Dahil buong araw siyang nagbantay hanggang gabi, uhaw na uhaw ang binata. Hindi nag-iisip, naubos niya ang inumin na ibinigay sa kanya. At syempre, nakatulog siya ulit. Kinaumagahan ng magising siya, naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Mag-iingat ka! Huwag mong iinumin ang ibibigay sa iyo ng mga prinsesa. Malamang ay may pampatulog sa inuming binigay nila sa akin.
Sa sandaling iyon, kinausap siya ng hari. 2 araw na ang lumipas at hindi mo pa rin nalulutas ang misteryo. Kung hindi mo ito magagawa ngayon, mabibilanggo ka at mananatili ka doon habang buhay. Pagkatapos ay umalis na ang hari. Kailangan malutas ng binata ang misteryo ngayon. Nang gabing iyon, sa huling pagkakataon, nagbantay ang binata sa harap ng pintuan ng mga prinsesa. Tulad ng inaasahan, lumabas ang bunsong prinsesa at binigyan siya ng inumin. Pero natuto na ang binata, tinanggap niya ang baso at nagpasalamat. Nang makaalis ang prinsesa, ibinuhos niya ang inumin sa isang paso. Kaya ngayon ay gising na gising siya. Gumabi na at malapit ng maghating gabi. Isinuot ng binata ang kapa at sa sandaling yon, hindi na siya nakikita. Marahan niyang binuksan ang pinto at di siya makapaniwala sa nakikita niya. Lahat ng mga prinsesa ay nakasuot ng magagandang saya at suot ang kanilang bagong sapatos. Tingnan natin kung ang binata sa pintuan ay nakatulog. Binuksan ng isang prinsesa ang pinto at isa pang prinsesa ay nilapit ang tainga sa dingding. Naisip ng binata na kailangan niyang gumawa ng mga tunog na naghihilik. Matapos nilang matiyak na natutulog ang binata, hinila ng panganay na prinsesa ang kanyang kama at pumalakpak ng 3 beses. Isang lihim na pintuan ang bumukas sa dating kinalalagyan ng kama. Isa-isang pumasok sa loob ng lagusan ang mga prinsesa at syempre sumunod ang binata. Ang lihim na lagusan ay isang hagdanan na may daang-daang mga hakbang na pababa. Habang pababa sila ng hagdan, di sinasadyang natapakan ng binata ang saya ng prinsesa sa huli. Parang may tumapak sa damit ko. Kalokohan, malamang ikaw yun. Sa dulo ng hagdanan, dumating sila sa isang gubat. Dumaan sila sa matataas na puno na may mga sanga ng pilak. Kumuha ng sanga ang binata at patuloy na sumusunod sa mga prinsesa. Pagkatapos ng mahabang lakarin, narating nila ang isang ilog kung saan may 12 bangka na hugis sisne na may sakay na 12 mga prinsipe na naghihintay sa mga prinsesa. Sumakay sila sa mga bangka at sumakay din ang binata dun sa pinakahuli. Parang mabigat ang bangka namin ngayon na para bang may nadagdag sa amin. Nakakapagtaka. Hay naku, kung ano-anong sinasabi mo dyan. Nang makatawid sila sa ilog, naroon ang isang malaki at makinang na kastilyo. May maririnig na musika na nagmumula sa loob. Sa labas ng bintana, natanaw ng binata ang maraming tao na sumasayaw. Pagpasok nila sa kastilyo, nagsimula ng sumayaw ang mga prinsesa. Hindi sila nagsasawa at nagsimula na ring masira ang kanilang mga sapatos. Hindi na kinaya ng binata ang kanyang gutom, kaya kumuha siya ng isang hiwa ng cake sa lamesa at nagsimulang kumain. Nakita ito ng bunsong prinsesa. Ha? Yung cake ko? Lumulutang ito na parang may kumakain ito. Itigil mo na nga yung kalokohan mo. Kinuha ng binata ang isang gintong kopa mula sa mesa ng walang nakakapansin. Sumayaw ang mga prinsesa hanggang umaga. Pagkatapos ay sumakay sila sa mga bangka, lumakad sa kagubatan, umakyat sa napakahabang hagdanan. At sa wakas ay nakauwi na sila sa kanilang kastilyo. At ang kanilang mga sapatos ay sira-sira na naman. Masayang-masaya ang binata na nalutas niya ang misteryo ng mga sirang sapatos. Ilang sandali pa ay dumating ang hari. Tapos na ang iyong oras. Nalutas mo ba ang misteryo ng sapatos? Opo, aking kamahalan. Nagawa ko po. At kinwento niya ang lahat ng kanyang nalaman. Nung una, hindi siya pinaniwalaan ng hari.
Ngunit nang ipakita ng binata ang sanga ng pilak mula sa kagubatan at ang gintong kopa mula sa makinang na kastilyo, saka nalaman ng hari na nagsasabi siya ng totoo. Kaya naman, tinupad ng hari ang kanyang pangako. Sinabi ng binata na nais niyang pakasalan ang bunsong prinsesa. Hindi nasisiyahan ang 12 palasayaw na prinsesa dahil ang kanilang lihim ay nabunyag na. Ngunit ang binata at ang bunsong prinsesa na ikinasal ay namuhay namang maligaya. Isang umaga, habang naghahanap ng pagkain ng lobo sa kagubatan, nakita niya ang isang pamilya ng tagak na lumilipad sa kalangitan. Alam niyang gumawa sila ng pugad sa burol at may mga itlog sa pugad na iyon. Nakapagbigay ito sa kanya ng ideya. Alam ko na ang kakainin ko. Itlog ng tagak. Pero paano kaya ako makarating sa burol na yon? Ang batang pato ay natutulog ng mahimbing nang gisingin siya ng tinuring na kapatid na tagak na gumamit pa ng pompyang. Hoy, gising na! Kwak, kwak, kwak! Nagising at napatulon-tuloy ang pato. Ha? Anong nangyayari? Aalis kami. Titignan ni nanay ang mga itlog. Huwag kang matutulog. Kakainin ka ng lobo. Lobo? Oo, di ba hindi ka nakakalipad ng mataas tulad namin? Kaya kami na lang. Maiwan ka dyan. Paalam. Ngunit hindi nila alam, ang tusong lobo ay nanonood sa kanila at may pinaplano. Nang lumipad ang magkapatid na tagak, sinubukang sundan sila ng batang pato. Masigasig na pinapagaspas ang kanyang maliliit na pakpak. Umaasa siya na balang araw makakalipad siya. Ngunit naantala ang kanyang pagsasanay nang makita niya ang nagniningning at nagliliwanag sa palumpong. Ha? Ano ito? Ang kumikinang na ito ay isang pares ng pulang sapatos. Ang ganda naman ito. Magkakasya kaya ito sa mga paa ko? Sa sandaling maisuot ng batang pato ang pulang sapatos, umangat siya sa lupa at lumipad ng mataas. Ha? Nakakalipad ako! Lumilipad ako! Agad na naabutan ng batang pato ang pamilya ng tagak. Oh, tingnan nyo! Nandito ang pato! Wow! Paano ka nakakalipad ng mataas? Salamat sa aking mahiwagang pulang sapatos. Tingnan mo. Doon sa ibaba, namamangha na nanonood sa kanila ang lobo. Mahiwagang pulang sapatos? Meron na akong magandang plano. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ng tagak at ang pato, tahimik na lumalapit ang lobo sa kanila. Kumikinang ang pulang sapatos kahit na nasa dilim. Inabot ng lobo ang sintas at ninakaw ang sapatos. Bukas na bukas din, sa umaga, magkakaroon ako ng tortang itlog ng tagak. Nagising ang batang pato sa sikat ng araw at naalarma siya nang hindi niya makita ang pulang sapatos sa tabi niya. Naku, asan na? Wala dito ang sapatos ko. Paano ako lilipad? Agad na hinanap ng batang pato ang inang tagak at ang kanyang mga tinuring na kapatid. Nanay! Kuya! Nasaan na kayo? Ngunit hindi niya mahanap ang mga ito kahit saan. Hindi ako makakalipad ng mataas kung wala ang sapatos ko. Habang umiiyak siya sa kalungkutan, napansin niya ang tusong lobo na lumilipad sa itaas. Yahoo! Lumilipad ako. Nandito na ako mga itlog ng tagak. Oras na ng almusal. Ang sapatos ko! Ninakaw ng lobo ang pulang sapatos ko. Nagsikap ang batang pato na habulin ng lobo. Ngunit naubos ang lakas niya sa pagpagaspas ng maliliit niyang mga pakpak at bumagsak siya pabalik sa lupa. Kailangan kong protektahan ang mga itlog mula sa salbahing lobo. Kung makakalipad lang sana ako. Lumapag ang lobo sa pugad na suot ang mahiwagang sapatos.
Lumapit ito sa mga itlog ng tagak. Nakikita ng batang pato na isa-isang kinukuha nito ang mga itlog. Nasa panganib ang mga itlog ni nanay. Dapat kong pigilan ng lobo. Inipon ng batang pato ang lahat ng kanyang tapang at buong lakas na pinagaspas ang mga pakpak. Mga itlog. Dapat kong sagipin ang mga itlog. Sa wakas ay nakalipad ang batang pato, mataas sa langit sa pinakaunang pagkakataon. Uy, nakakalipad ako. Yay! Kaya ko nang lumipad. Tahimik na dumapo ang batang pato sa likod ng lobo. Hinawakan niya ang sapatos at mabilis na hinatak ito. Ano? Ang pato? Ang sapatos? Sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ng tagak at tinulungan ng batang pato na itaboy ang lobo palayo sa pugad. Nalaglag ang tusong lobo sa sapa. Saklolo! Nagpasalamat ang mga tagak sa pato sa pagliligtas nito sa mga itlog. Ngayon ay nakakalipad ka na rin ng mataas tulad namin. Oo nga. Kwak, kwak. Sama-sama na tayong lilipad bilang pamilya, mga bata. Tuwang-tuwa ang batang pato na nakakalipad na siya. At mula sa araw na iyon, natutunan niya na hindi dapat tumigil sa pagsubok. At hindi na niya kailangan ng mahika ng sapatos, kundi lakas ng loob at tiyaga. Siya lang ang tanging matapang na pato na nakakalipad kasama ang mga tagak. Noong unang panahon, may isang byuda na naninirahan kasama ang kanyang binatilyong anak na si Jack. Hindi tumutulong si Jack sa nanay niya dahil napakatamad niya. Ito ang dahilan kung bakit salat sila sa pera. Nay, meron ba diyang makakain? Gutom na ako. Sa bawat araw na lumilipas, pahirap sila ng pahirap. Hanggang sa dumating sa punto na kailangan nang ibenta ang kanilang baka dahil wala na silang maipakain dito. Inutusan ng nanay si Jack na dalhin ang baka sa palengke at ibenta ito sa pinakamagandang presyo para naman magkaroon sila ng pambili ng pagkain. Habang papunta sa palengke, may nakasalubong si Jack na kakaibang matandang lalaki. Tiningnan ng matanda ang baka at kinausap si Jack. Iho, kung ibibigay mo sa akin ang baka mo, bibigyan kita ng mahihiwagang bagay bilang kapalit. Tuwang-tuwa si Jack nang marinig ito. Inilabas ng matanda mula sa kanyang bulsa ang 5 buto o binhi. Beans? May magic ang mga buto na yan. Siyempre hindi naniwala si Jack nung una. Pero makulit ang matanda. Nakikita kong isa kang matalinong bata. Kunin mo at itanim itong mga mahiwagang binhi. Hindi ka magsisisi. Magtiwala ka sa akin. Napaniwala rin ng matanda si Jack. Kaya binigay niya ang baka bilang kapalit ng mga mahiwagang binhi. Masaya sa kanyang napagbentahan, tumakbo si Jack pauwi. Nay, tignan mo tong nakuha ko. Nang makita si Jack na tumatakbo, akala ng kanyang ina na naibenta ang baka sa malaking halaga. Ngunit nang ipakita sa kanya ni Jack ang mga mahiwagang binhi, ikinagalit ito ng kanyang ina. Inihagis niya ang mga buto sa hardin at pinapasok si Jack sa kanyang silid. Diyan ka lang sa kwarto mo hanggang sasabihin kong pwede ka nang lumabas at hindi ka kakain ng hapunan ngayong gabi. Kinaumagahan, dumungaw si Jack sa labas at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya ang isang halaman na mabilis na lumalaki. Hindi ito isang puno o higanting bulaklak. Ito ay isang magic beanstalk. Mula sa bintana, tumalon si Jack sa higanting beanstalk.
Nangunyapit siya sa mga dahon at sa mga baging na nakapulupot dito at inakyat niya ang beanstalk. Pagkaraan ng ilang sandali, narating niya ang isang kakaibang lugar kung saan ang lahat ay talagang malalaki. Nakita niya ang isang landas na puno ng bulaklak at isang napakalaking bahay sa dulo nito. Pinuntahan ni Jack ang bahay at kumatok sa pinto. Pinagbuksan siya ng isang babaeng higante. Itatanong ko po sana kung may makakain kayo dyan. Oo, meron naman. Pero dapat kang umalis bago makabalik ang asawa ko dahil paborito niyang kainin ang maliliit na bata na tulad mo. Medyo natakot si Jack pero nagugutom na din siya. Nang dudulog na siya sa hapagkainan, nakarinig siya ng tao sa labas na may malalim na boses. La 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 la, may naamoy akong bata. Hilaw o luto okay sa akin, tiyak na masarap kainin. Tinawag ng babae si Jack. Magtago ka sa pugon. Ngayon na, dali. Mabilis na nagtago si Jack. Pumasok ang higante sa kusina na sumisinghot-singhot. Nakakamoy ako ng bata. Anong pinagsasabi mo, mahal ko? Baka naman ang naaamoy mo ay yung karne na binigay ko sa mga pusa kahapon. Nang makapagtanghalian, sinimulang bilangin ng higante ang kanyang ginto. Maya-maya, napagod siya sa pagbibilang ng ginto at nakatulog. Lumabas si Jack mula sa pugon at kinuha ang isang sako ng ginto. Pagbalik niya sa beanstalk, hinulog niya ang sako at bumaba siya sa mga baging ng beanstalk. Pagdating niya sa baba, kinuha niya ang sako ng ginto at agad na umuwi ng bahay. Tuwang-tuwa ang nanay ni Jack nang makita ang ginto. Mula sa araw na yon, hindi na sila maghihirap o magugutom pa. Ngunit makalipas ang ilang buwan, naubos ang lahat ng ginto. Kaya naisipan ni Jack na umakyat uli sa beanstalk at bumalik sa bahay ng mga higante. Ngunit sa pagkakataong ito, ang babaeng higante ay medyo nanghihinala na sa kanya. Hoy, nung huling nandito ka, nawalan kami ng isang supot ng ginto. Pero naawa pa rin siya sa bata, kaya pinapasok niya. Hindi nagtagal, umuwi ang higante. La 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 la, may naamoy akong bata. Hilaw o luto okay sa akin, tiyak na masarap kainin. Nang marinig ang kanta ng higante, nagtago uli si Jack sa pugon. Matapos kumain, pinakuha ng higante sa kanyang asawa ang alagang manok. Pagkatapos ay inutusan ng higante ang manok na mangitlog. Namangha si Jack na ang nilabas ng manok ay gintong itlog. Nang pumasok ang higante sa kwarto upang magpahinga, lumabas si Jack, kinuha ang manok, at nagmamadaling bumaba ng beanstalk. Salamat sa gininto ang mga itlog ng manok, yumaman uli si Jack at ang kanyang ina. Ngunit makalipas ang ilang panahon, naisipan ni Jack na subukang muli ang kapalaran, kaya umakyat siya uli. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa bahay nang hindi nakita ng babaeng higante. Nagtago siya sa kalderong tanso. Ilang sandali pa, dumating ang higante. La 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 la. May naamoy akong bata. Hilaw o luto okay sa akin, tiyak
na masarap kainin. Ngayon ay nais na ng asawang higante na mahuli si Jack. Kung may bata dito, malamang nandun siya sa pugon. Alam ito ni Jack, kaya syempre, iba ang pinagtaguan niya. Determinado ang mag-asawang higante na makita ang bata. Naghanap sila sa buong bahay, pero hindi nila siya mahanap. Matapos kumain, pinatong ng higante sa mesa ang isang gintong alpa at nag-utos siya ng tugtog. Tumugtog ang alpa ng pampaantok na musika at nakatulog ang higante. Gustong makuha ni Jack ang alpa. Pero upang magawa ito, kailangan niyang umakyat sa tuhod ng higanteng natutulog, tumalon sa mesa at kunin ang alpa. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Tulong! Sumigaw ang alpa. Tumalon si Jack mula sa mesa. Pasa ng alpa sa kanyang likuran. Nagising ang higante at hinabol siya. Nagmamadaling bumaba ng beanstalk si Jack dahil kasunod niya ang higante. Nang malapit na siya sa bahay, tinawag ni Jack ang kanyang ina. Nay, bilis! Kumuha ka ng palakol! Buong lakas na pinagtataga nila ang beanstalk. Sa wakas ay natumba ang beanstalk at malakas na lumagapak ang higante sa lupa. Ligtas na sila sa higante. Ay, salamat! Ligtas na tayo. Labis na pinagsisihan ni Jack ang mga bagay na nagawa niya dahil muntik na siyang mamatay sanhi ng kasakiman. Pinangako niya sa kanyang nanay na hindi na siya magnanakaw kailanman o kanino man at magsisikap na talaga siya mula ngayon. Simula nun, hindi na naghirap si Jack at ang kanyang ina. Oo, nakakatulong ang manok na nangingitlog ng ginto, pero nagsusumikap na rin si Jack sa pagtatrabaho.